Hello mga kapatid, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Pagbati po galing po dito sa Politika Artista PH mga kapatid at dumiretso na po tayo sa ating talakayan ngayong araw. Pag-usapan po natin ang inilabas po na pahayag ni dating Pangulong FPRRD, Congressman Ungab, Martin Delcara at ni Atty. Vic Rodriguez ang kanila pong nakitang malawakang paglabag po sa ginawa pong bicameral conference meeting at pagpasa po ng batas ng 2025 budget mga kapatid. Ay grabe po pala ang pambababoy mga kapatid. Pag-usapan po natin yan mga kapatid. At ito pong si Benny Abante mga kapatid na inuuna pa po ang TikTok. Gusto daw po nilang iban ang TikTok sa Pilipinas mga kapatid ay dahil ito po ay nagagamit ng mga ilang politiko at mga pagpapabanat po sa kanila mga kapatid. Simulan po natin ang talakayan mga kapatid. Simulan po natin dito mga kapatid yung natuklasan po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte o ni Tatay Digong yung bicameral conference report na nakita po nila na may bilyong pisong halaga ng appropriation na mga blanco. Ang sabi po ni Pangulong Rodrigo Duterte, ito daw po ay malaking paglabag sa batas mga kapatid. Ito daw po ay malaking pananagutan at handa pong ipakulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga taong nagmalabis sa ginagawa po nilang pagnanakaw. Mga kapatid, ito daw po ay malinaw na paglabag dahil nakita po talaga ni Pangulong Duterte na talagang ang tindi po pinakita po ni na Congressman Ungab, ni Atty. Vic Rodriguez at ni Pangulong Rodrigo Duterte na may hawak po silang papel na nakita po nila at pinakita po talaga na blanco po talaga. Mga blanco po ang mga papel na ito na hindi daw po dapat ganito ang nagiging galaw ng Marcos administration mga kapatid. At nakita po natin nag-init din po si Pangulong Rodrigo Duterte. At kung magkakataon po at pilit po nilang palulusutin ito, ay handa pong tumindig si Pangulong Rodrigo Duterte para papanagutin po ang mga taong nagmalabis sa mga ginagawa po nilang malinaw na paglabag at malinaw po na may gagawing pagnanakaw sa kaban ng bayan mga kapatid. Basahin po natin ang naging pahayag po, ang naging panayam po ni Atty. Vic Rodriguez sa kanyang Facebook page at ito po ang kanyang sinabi. At immoral, illegal at labag sa saligang batas. Maisog na isiniwalat ni Pangulong Rodrigo Duterte kung paano tayo patuloy na binubudol ng administrasyong Marcos matapos ibulgar ang hawak niyang bicameral conference committee report na nagpapakitang blanco ang mga bilyong pisong halaga ng allocation of appropriation na malinaw na paglabag sa saligang batas at sa batas at mga batas kriminal na umiiral. Basagin ang katahimikan, kumilos, pakialam at kondinahin ang patuloy na panggagahasa at paglalapastangan sa kaban ng ating bayan mga kapatid. Ayun po ang kanya naging pahayag. At yun nga ang sinasabi natin dito immoral po talaga mga kapatid. Nakikita po talaga natin na sa umpisa pa lang. Lalo pa po ngayon na napatunayan na po ni Pangulong Rodrigo Duterte at hawak na po nila ang bicameral report. Nakita po ni Pangulong Rodrigo Duterte na may mga bilyong pisong halaga na alokasyon na mga blanco. Ito ay patunay po at paglabag na talagang nakikita natin dito na ito po sila ay magsisingit. Sisingitan po nila ito, mga kapatid. Isisingit po nila dito ang mga plano nilang ilusot na hindi na po malalaman ng taong bayan, mga kapatid. Kilala naman po natin si Congressman Ungab. Isa po yan na tumindig dati at isa po yan na sa
appropriation dati, no, ng congressman ng Kamara nung panahon po ni Pangulong Rodrigo Duterte. At ngayon po nakita po nila, no, na pag-usap-usapan nila ito sa naging pahayag kay CM Baste Duterte Channel ay nakaka-rimari mga kapatid, dahil alam naman po natin na sobra-sobra na po talaga at matindi na po ang ginagawa nitong Marcos administration. Nasaan na po ang mga taong dumidepensa? Nasaan na po ang mga taong naninindigan para sa tama? Parang nagpapare-parehas na lang po kayo ng inyong mga galawan. Ang AFP, ang PNP, ay ano po ang nakita nyo dito? Okay lang po ba sa inyo na ganito po ang sitwasyon? Ang tahasan pong pagkakamali at panggagahasa sa kaban ng ating bayan na nalalaman po natin ngayon ay ito po ay malamang sa malamang ay sisingitan po nila para magamit po nila sa 2025 midterm election, dahil nga po sa pakikinig at pakikialam ng ilang mga ordinaryong tao at ni na Pangulong Rodrigo Duterte dito mga kapatid, ay hindi po nagtatagumpay ang kanilang mga hangarin at mga plano mga kapatid. At ang pakiusap po ni Pangulong Rodrigo Duterte dito ay ibalik po sa bicameral conference at pag-usap-usapan po nila. Dahil kapag po ito nalumusot ay malaki po ang lalabagin nito. Nakita po talaga ni Pangulong Rodrigo Duterte na malaki po talaga ang malalabag na batas at may kaukulang parusang kriminal mga kapatid sa paglabag po sa saligang batas. At salamat po dahil andyan po si Pangulong Rodrigo Duterte na hindi po nagpapatigil, na hindi po nagpapapigil, hindi po nananahimik, na bumatikos at kumundina sa tunay pong nangyayari sa pangbabalusubas po sa kaban ng taong bayan. Ito po ay hindi po nagkaganito sina Pangulong Rodrigo Duterte nung sila po ay nanunungkulang. Tanging pagmamahal po at pag-iingat sa pera ng taong bayan at sa sambayan ng Pilipino mga kapatid, na malinaw po na ginampanan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang mandato nung siya po ay naninindigan bilang isang Pangulo ng ating bansa, na ngayon po ay halos kabaliktaran po at kabalintunaan na po ang nangyayari mga kapatid. Kaya wag po tayong pumayag, wag po tayong manahimik. Kung meron kang isang tinig at pwede kang magsalita, pagsamasamahin natin ang mga boses at puwersa ng taong bayan na nakumukundi na sa mga ganito. At ang pakiusap po natin dito, no, sana maibigay ng tama ang para sa taong bayan. Huwag po nilang lokohin at huwag po nilang gamitin ang pondo para sa mali. Nakakalungkot mga kapatid, no, papunta na po talaga sa kawalan kung pababayaan natin at pagpapatuloy po ang ganitong gawain at aksyon ng Marcos administration ay patuloy pong mababaon ang utang ng bansa. Mababaon po sa utang ang Pilipinas dahil umuutang na nga lang po, walang progresibong project, wala po tayo nakikitang mga napapagawa at naipagpapatuloy ng mga proyekto mga kapatid. Inuutang po natin ito sa iba't ibang panig ng mundo sa mga kaalyado natin, tapos pakikinabangan lang at bubuhayain lang ng ilang mga politiko. Tanging ang kanilang mga bulsa lamang ang nabubusog mga kapatid. Maging malinaw po tayo at maging mapagmatsyag, ano? Pasalamatan din po natin si Pangulong Rodrigo Duterte, Congressman Ungab, and si Delcra, si Martin Delcra, and si Atty. Vic Rodriguez na patuloy pong naninindigan at lumalaban po, no, para sa bansang Pilipinas. Hangad po natin mga kapatid na magsama-sama po ang tinig ng maraming Pilipino. At sana may magising po at mapakinggan ang tunay po, mulat po ninyo, yung mga nasa gobyerno po, ang mga magigiting nating mga naglilingkod at tagapagtanggol ng ating saligang batas. Nasaan na po kayo? Umaksyon po kayo sa tunay pong nangyayari sa ating bansa. Huwag niyo pong hayaan na malugmok. Huwag niyo pong pabayaan na manaig po ang napakaraming pagkakamali sa Pilipinas. Magising po tayo sa tunay na sitwasyon ng ating bansa. Sana magkaisa po ang tinig at boses. Okay mga kapatid, yun lang muna masasabi natin doon. Dito po tayo, dako po tayo dito mga kapatid. At ito pong si Benny Abante ay isinusulong po na mawakasan na po ang TikTok sa Pilipinas mga kapatid. Ito po ay kanyang
tinatalakay dahil nga ay ito daw po ay nagkakaroon yata ng mga manipulation and misinformation campaigns against social media na nagagamit daw po ang TikTok, mga kapatid, ano. So ayan po ang sinabi um, ni Abante, mga kapatid. Basahin po natin. Mambabatas gustong isulong ang pagbabawal sa TikTok sa Pilipinas maliban sa Estados Unidos ay gusto rin ng ilang mambabatas sa Pilipinas na ipagbawal ang social media app na TikTok dahil sa posibleng koneksyon nito sa China. Sa kanyang pinasang panukalang batas, sinabi ni Manila 6th District Representative Benny Abante ang ilan sa mga posibleng panganib na dala ng TikTok mga internet user dito sa Pilipinas. With the rising tension between China and Philippines, the government must take positive preventive action to ensure that we protect our citizens from manipulation and misinformation campaign using social media. Yan po ang naging pahayag po ni Benny Abante, mga kapatid, na alam naman natin ang TikTok ay totoo naman, ito rin po, baka din po, pwede rin po dahil yan din po ang naging pahayag at naging preventive suspension, ayan din po ang inilatag na pahayag ng Estados Unidos kung bakit po nila pinagbawal ang TikTok sa kanilang bansa. Pero dito po sa Pilipinas, ay kung gagamitin po nila ang panukalang iyan, alam naman po natin na ang TikTok ay isa rin po na ginagamit ng maraming Pilipino ngayon sa paghahatid po at pagtataguyod ng kanilang panghanap buhay at iba pong hanap buhay sa Pilipinas. Alam po natin na marami po ang gumagamit ng social media app na TikTok. Nagagamit po nila sa pantawid nila sa pang-araw-araw. Kung ikaw po ay walang negosyo, pwede ka pong mag-app yung connect ka lang po sa kanila, ilagay mo lang po yung link, pwede kang umorder, ganun, etc. So, marami pong ganun ang nagiging negosyo ngayon sa Pilipinas gamit ang TikTok. Ano pa man po ang usapan dyan, marami pong nagugutom sa Pilipinas, tumataas po ang kriminalidad, tumataas po ang kahirapan at kagutuman na sana ay napagtutuunan ng gobyerno at ang mga congressman natin, na imbis po na isulong nila ang TikTok at kung ano-ano pa po ay unahin po nila ang kalam ng sikmura ng taong bayan, mga kapatid, na alam naman po natin na maraming Pilipino ang naghihirap, pagtaas ng bilihin, presyo, gasolina, kriminalidad, droga, na hanggang ngayon po ay bulag at tulog pa rin po ang Marcos administration sa paggawa po ng karampatang aksyon sa hinaing at damdamin ng maraming Pilipino para pagtuunan po ang TikTok, unahin po ang maraming problemang kinahaharap po ng bansang Pilipinas. Hindi po makakasolusyon ang TikTok sa kahirapan at kagutuman ng maraming Pilipino. Bagkus ito pa po ay napapakinabangan ng ating mga kababayan na makapagpatuloy po sa kanilang buhay sa pang-araw-araw gamit po ang application na TikTok. Ano po ang masasabi niyo sa naging pahayag po ni Benny Abante? Kayo po ba ay pabor dito na wakasan ng TikTok sa Pilipinas? At pabor ka ba sa mga naging kasagutan po at katanungan ni Pangulong Rodrigo Duterte na balak niya pong papanagutin ang mga nagkasala at lalabag po sa ginawa pong 2025 na budget, mga kapatid? Kung ikaw po ay pabor, i-komento po nyo dyan sa ating YouTube channel at babasahin po natin yan, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta at pakakinig dito po sa ating YouTube channel. Biyan walang sawang pagmamahal at patuloy na pagsuporta po. Hanggang sa muli po. Maraming salamat.